boss? Bossy! Boss! Isang mapagpalang umaga mga kaola. For today's video, nandito tayo ngayon sa Manila Ocean Park. Located po ito sa Quirino Grandstand, Ross Boulevard, Ermita, Manila. Halos isa't kalating oras din ang aming biniyahe mula Cabuyao, Laguna to Ocean Park. Inabot pa rin kami ng traffic kahit maaga kaming umalis. Nga pala guys, kung walk-in kayo, dito muna kayo dadaan para bumili ng ticket na nagkakahalaga ng 750 pesos. Kung via online ka lamang bibili ng ticket, ito ay nagkakahalaga lamang ng 625 pesos. Wow! Ang laking tipid, di ba? Kaya kami guys, nag-avail ng ticket via online. Para sa mga gusto magpa-reserve ng ticket via online, pumunta lamang sa www.clock.com. Ito po yung site, oh. Tara, simulan na natin ang ating mini adventure. Dito lamang yan sa Manila Ocean Park. Enjoy watching! Siyempre, pagpasok namin sa entrance, akala ko, mga hito at tilapia agad ang makikita ko. Hindi, biro lang. Bali, dito na yung magiging starting point natin. Pwede ka munang kumain o mag-CR bago masimulan ang iyong mini adventure. Dahil pagpasok mo sa unang entrance, dire-diretso na yan hanggang matapos. Tara, pasok na tayo sa ating unang destination. Dito pala sa aming unang pinuntahan, bubungad na agad ang mga naglalakihang mga aquarium. At syempre, ang mga naglalakihang mga isda. Ito sila guys, oh. Diba hindi masyadong kita? Puro lumot kasi. Hindi, biro lang. Dahil yan sa reflection ng araw. So paano? Lipat na tayo sa ibang aquarium. Puro lumot naman kasi dito sa isang to. Ano ba yan? Ang lilit naman ng isdang to. Pero siya lang. Ang gaganda ng kulay. Colorful. Wow! Diyan ka, picture kita dyan. Tunay ngang napakaganda dito. Parang nasa totoong gubat ka na rin. Wala akong masay. Kung hindi may gubat sa dagat. Oh, eto. Kilala niyo ba kung sino to? Makahula, bigyan ko kayong 5 pesos. Ay, animal pala to. Kala ko tao. Wow, ang ganda. Kitang-kita yung mga isda, oh, mga naglalakad. Ay, tao pala yun. Kala ko mga isda. Sana palagi po kayong masaya. Ayun, masaya na nga. Marami din pala silang koi fish dito. Ang gagandang tignan. Nakakatanggal ng stress. Pero yung stress ko sa'yo, hindi mawala-wala. Pero guys, sa totoo lang, napakaganda nilang pagmasdan. Napakasarap sa mata. Yung tipong makakapag-uwi ka ng 2 piraso sa bahay. Okay, lipat naman tayo dito sa kabilang aquarium. Grabe, sobra akong na-amaze dito. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito. Iba yung pumapasok sa isip ko, guys. Pero parang isa siyang isda na parang uod na mukhang ahas. Biro lang, guys. Ang tawag talaga sa kanya ay spotted garden eel. Dito naman sa susunod na aquarium, grabe, wala akong masabi. Super gaganda talaga nila, lalo sa personal. First time ko lang din kasi makakita ng mga ganitong kagagandang isda. Sana nag-enjoy din kayo sa panonood. Ito nga pala sa kabilang aquarium, ang pinaka-favorite ko sa lahat. Grabe, ang sarap nilang tignan. Ang lamig-lamig nila sa mata. Sa susunod na punta ko dito, magdadala na ako ng plastic para makapag-uwi. Dito naman sa susunod na aquarium, makikita natin ang iba't ibang uri o klase ng pateng o shark. Ito sila guys, oh. Mamaya makikita natin yung malalaking version nila. Sana pwede ko itong maiuwi. Grabe, ang ganda nila. Ang sarap i-display sa bahay. Dito talaga ako na-amaze sa part na ito. Grabe, first time ko makakita ng seahorse. Ganito pala ang itsura nila. Kamukha nung friend ko. Meron din pala silang buntot. Ang sarap din nilang titigan. Grabe, nakakatanggal din ng stress. Seahorse yan na nakita mo? Dito naman sa kabilang aquarium, makikita naman natin ang lionfish. Kilala sila bilang isang makamandag na isda. Pag natusok ka nito, malalason ka. Pero kung titignan mo sila, napakaganda nila. Hindi mo alintana ang kanilang mga kamandag.
Ito naman guys, ang isdang The Giant Trevally. Grabe, ang lalaki nila. Siyempre, giant nga eh. Opo ka lang dito, hindi yan makakalabas ko. O, dali dito ka. Dito ka lang. Pag lumapit ka, ayan yan. Dito naman ay makikita natin ang isang uri o klase ng eel. Grabe, napakalaki niya. Mukha lang siyang ahas, pero eel talaga siya.
making habit water close to shore, flat like with sweet like pools, and they have a preference for rocky beaches. They have excellent climb abilities, which can easily scale rocky cliffs. Check this out, tourists on lawn clippers around 11 miles per hour, using the rowing movements of their front clippers, while their back clippers are slashed out behind their bodies, functioning as ladder for steering. And that is the normal swim. Nice and easy. Thank you so much, Yenny and Trainer Albert. But when chasing their prey or escaping from predators, they can achieve a first speed up to, well, Sandra, 25 miles per hour. And that is so fast. How about a round of applause for Sandra, the sexiest? Wow, nice dive. Round of applause for Slime France. Great job, ladies.